Araw po sa mga nandito right now, sa lahat ng mga participants natin. We have here 143 participants. Guys, continue po sharing our link. Irali nyo na po yung mga links natin right now kasi grabe po yung magiging topic natin for tonight. Sure ako sobra kayong maraming matututunan and of course, right now marami po kayong maririnig na sure ako makakatulong po sa inyo para sa income nyo, no? Lalong-lalo na kaka-start pa lang ng taon. February pa lang po tayo right now, no? So make sure mag-take note kayo lahat ng mga sasabihin ng ating speaker for tonight. But before that, no, let me introduce myself. My name is Shekinah May Humalon and I will be your host for tonight. And right now, since 148 participants po tayo, kindly comment naman sa chat box down below saan po kayo na country located right now. Kindly comment po sa chat box natin. Ayan, so we have here business partner natin from KSA and also we have in Qatar and also from Dubai. Uy, may taga Texas tayo, no? Shout out sa mga business partners natin sa Abu Dhabi and also sa Al Ain. And also we have business partner from Canada and California. Mga slangers natin ng mga business partners. And also from Jeddah. Ayan, so I can see here, no, most of you guys are nasa GCC, no? Ayan, okay, sa Al-Ain din. So, meron tayong taga-Pilipinas, si Miss Ruvian, Alejandro, and of course, shoutout po natin yung mga iba't ibang groups na meron tayo. Kindly comment sa chat box if proud ka sa grupo mo right now. I-shoutout natin yung inyong mga coaches, no, na nandito right now. I-comment po sa chat box kung proud ka. Anong grupo ka? Yan, comment po sa chat box natin. We have here Chosen Dragons. Grabe to guys. Bumubuga to ng apoy. Lagot kayo dyan. We also have here Falcon, Chosen Stars, and Chosen Team. Ferdinand, of course, ang pinaka-gwapo, pinaka-maangas, no, dito sa Boss Chosen. Let's go. Chosen Dragon, ayan, we also have from, yan, Boss Chosen, New Wave. Yan, of course, bias tayo dyan. And of course, we have here LA Business Community and a lot of you guys na nandito right now. Syempre, marami pa tayong iba't ibang subgroup under Chosen, no? And I'm very excited right now since sobrang ganda po ng topic natin. Comment mo nga sa chat box. Comment mo nga sa chat box. Um, ano yung topic natin ngayong araw na to? Comment mo sa chat box natin. Ano yung topic natin? Kung nakita mo yung poster, comment mo sa chat box. Kung ano yung ano natin, topic natin ngayong gabi na to. Sige, comment mo nga, comment mo nga. Baka pasok ka lang ng pasok, hindi mo alam kung anong pag-uusapan natin ngayong gabi na to. Ayan, sige, comment mo. Ayan, thank you kay Ses, no, LABC Ses, no, the great shift. And right now, no, grabe po yung topic natin ngayon from the word itself, no. Grabe yung papakinggan natin ngayong gabi na to. But of course, syempre, hindi ko na to papatagalin pa kasi, so I know for sure sa mga nandito right now, meron dito galing pa sa trabaho, 'di ba? Meron din dito nasa work pa right now pero still nakikinig sa ating sa training natin ngayong gabi na to. And it's something to be grateful for kasi talagang ikaw mismo nagbibigay ka ng oras para sa negosyo mo. So hindi ko na to papatagalin pa kasi alam ko, sure ako, gustong-gusto niya ding mapakinggan yung ating speaker ngayong gabi na to. But of course, bago po yan, konting background lang sa trainer natin for tonight. Guys, 161 tayo right now. Continue sharing our link sa lahat ng mga business partners natin, no, para marami pa tayong mapapasok for tonight. Ayan, so konting background sa ating speaker right now. Siya po yung pinaka-grand mentor natin. So, kumbaga, ang dami niya na pong natulungan na tao, ang dami niya ng mga natulungan, hindi lang po income, no? Ang pinakamaganda po dito, ang dami niya ng napa-for good sa Pilipinas, mga OFW na kahit busy sa trabaho, kumikita, dahil po yan sa sistema na na-find out niya. And for tonight, ngayong gabi na to, ayan, malalaman niyo po paano niya, i-share niya sa inyo yung wisdom na sobrang ilang years niya po yung inalam. Pero right now, in 1 hour, just 1 hour and more, no? Malalaman nyo yan in ano, parang ano niya na, isisiksik at ililiglig niya na yung pinaka-wisdom na kailangan nating malaman para mag 10x po yung ating income. So are you guys ready and excited? Kindly comment sa chat box natin, ready. Kung ready ka nang mapakinggan yung ating speaker ngayong gabi na to, comment mo sa chat box, ready. Ayan, kasi ako sobrang ready and excited na din po akong mapakinggan yung ating speaker ngayong gabi na to. So hindi ko na po papatagalin pa. Let's all welcome our speaker for tonight, our grand mentor, pinakaminamahal nating lahat, GM Kinichi, and hi GM!
Thank you for that wonderful introduction. Teka lang balik natin si Shek kasi ba't pinatay mo na agad video mo? Andiyan ka pa ba? Dito pa, GM. Um, Gusto ko lang pansinin yung buhok ni Shek, mukhang bagong reband eh. Hindi, ano lang, GM. Nakadaan lang sa ano. Kasi nasa Dubai pala si Shek, no? Um, Yes. Kasi bago kami magkita nun, nagpapa-parlor pa siya eh. Hello po sa lahat. Good morning, good evening, good afternoon. Hello po sa mga taga Dubai, of course, Abu Dhabi. Meron tayong Canada, si Shelleen. California, ba? Anong oras dyan, Ma'am Aileen D? Jeddah. Al Ain. Yes, Jen Formicayo. Ba, dumadami yung US natin in fairness, I think, baliktad yung oras, no? Siguro tanghali dyan ngayon o umaga. Sino pa ba mga nandyan na sa ibang bansa? 9 a.m. Wow. Morning person ba kayo, ma'am? Ako talaga, kahit anong pilit ko, hindi ko talaga kaya umaga. Nocturnal po ako. 9:30 a.m. kay Shalene. Tingnan nga natin yung mga nakabukas yung camera. Hi kay Rubilin na mukhang bagong ayusin ng buhok. Mukhang paldo Mahal ng rebanyo sa Qatar Hi Virginia, si Ma'am Car, Dragon Dave. Na-motivate ako sa iyo niya ni Ma'am Jenny, no? So, ibang level pala kumembot si Ma'am Jenny na mangha ako doon actually. Wow, hi sa power couple, si Mr. Junel Bardes and si Jaisel. Wow, magkatabi. Hindi kayo mag-aaway ngayon. Bati kayo ngayon. Nakita ko yung comment mo doon na, Junar. Inart ko. Hi Ses, hi Glyza, hi Malu, hi MJ, hi Harold, Jerome, Michelle, Mitchell. Nahihirapan talaga kami dyan sa pangalan mo. Siyempre si Ma'am Janet medyo nagiging purple na, no? Papalahin mo na yan, ha? Iba yung kulay natin. Sherry Lou, kay Jezzy, Carla Cherry AR from uh, Netherlands, no? Sa Dahig ka ba mismo, pare? Hindi. Akala ko sa Dahig ka eh. Sino pa? Si Princess, si Alma, Eunice, Ranaline, Eric, Aisel. Si Aisel, ang ganda talaga na Aisel. Oh. Hello sa lahat, no? Yan, yung iba, naka-off na yung camera. Ayun, nagbuka, sumabol si Ani. Anyway, it's been wonderful evening po sa lahat, no? Grabe, ang bilis. February na agad. Biruin mo yun. Parang kailan lang, di ba? Nag-uusap pa lang tayo ng December para sa plano ng 2026. Tapos ngayon, February na agad. Tapos next week, ano na agad? Valentine's na agad, no? Sino may mga date next week? Yung mga single pala, no? Promote ko na si Lisa tsaka si Shek. Naghahanap po sila ng kadate. Ano na yan? Pwede na yan sa mga parata, tas chai. Yan. Kaya nagpa-reban yan eh. Yun talaga yun eh. Yung asawa ko, mukhang hindi ako i-date. Mukhang sobrang busy kasi inuubos ng boss chosen yung oras naming isa't isa. Hindi niya na ako mabibigyan natin ng date. Okay lang kung hindi nakaboss ng camera. But anyway, sobrang daming nangyayari ngayon. Grabe. Exciting. Alam ko excited kayo, no? At marami sa inyo, maraming katanungan. Lahat naman yan masasagot ang panahon. Kumbaga, lalong-lalo na sa negosyo natin na to, ang pinaka-importante, we are here. We are still existing, no? So, maraming nangyayari sa buong mundo. Magulo. Ang importante, nandito tayo sa loob ng Zoom na to. Ay aayusin natin lahat yan. Di ba? Di ba? Okay, so sige, hindi na natin patatagalin ang pag-uusapan natin ngayong gabi sa about shift. Sobrang gusto ko nung topic na to na because many years ago, I think like 10 years ago, yes. Hindi, sorry, hindi 10 years ago. Like mga 18 years ago, when I was able to understand this, literally, that's how my thought process changed. Thought process. In short, in Tagalog, paano mag-isip.
kung paano isipin yung mga bagay-bagay. And simula nun, nagkaroon na ako ng ibang direksyon. Kasi nagbago na yung thought process ko eh. Okay, so yun yung pag-uusapan natin ngayong gabi. And actually, naisip ko nga, no, why not every month gagawa nila ako ng 4-week series para talaga may inaabangan tayo. Parang every month meron tayong iba-ibang topic. So, pag-aaralan ko yan, pag-iisipan ko yan. So, anyway, let's begin. Hindi na ako mag-open up ng slides, no? Bibigyan ko nila kayo ng copy para at least nakafocus kayo sa akin. Gusto ko kasi nakafocus kayo sa akin. Type nyo nga ready kung ready na po kayo makinig. Okay yan. Ready na. Let me just check my... Sige na nga, pakita ko na nga sa inyo yung slides ko. But the problem here is... Wait lang. Kailangan ko pa palang i-download. Sige. 1 minute. Sige. Pagbigyan ko na kayo kasi yung iba talagang gusto may slides. But I'll send you the PDF of this para ma-review rin nyo at the same time. Tapos pala sa mga, sino yung mga taga-Saudi dyan? Type nyo nga sa chat box, KSA. So good news po, processing na po ang ating visa, Ma'am Marisol. Jessie, Al, Mapolo, Angelo, Gladys. Ang dami natin taga-Saudi. Ayan. Ayan. May. So, hopefully ma-release ng maayos, no? Presina ang ating... Na-excite ako kasi first time ko doon. Tapos sa mga leaders ni GM Steph, pilitin nyo po siyang sumama sa akin sa Riyadh at sa Jeddah. Para dalawa kami. Gusto nyo ba dalawa kami? Ready na po. Sino? Pati si Aldrin, no? Pati si Toms. Sino kaya magsusundo sa amin sa airport? De, joke lang. Kanino kaya kami titira? Tapos schedule natin yung ano, yung mga bibigyan yung pagkain kasi nasasayang. De, joke lang. Kailangan nakaayos. Tuesday si Opresina muna. Tapos Wednesday si Aldrin. Thursday si Hana. De, joke lang. Okay, let's go. Natutuwa talaga ako sa book ni Ma'am Janet. Kasi hindi siya red na red. Actually, in fairness, I like that. Ayusin ko na naman tong layout natin. But every time mag-zoom ako, kailangan inaayos yung sa layout ng Zoom. Wait lang. Share screen. Yan. Share screen. CPB from Alangium. Yan. Can you see the slides? Can you please type yes in the chat box? Okay, let's go. Sige, start na tayo. But before we begin this topic, let me just share you a parable, no? There was a man, and just like us, we wanted to have more income, more freedom, more purpose, and he also attends training like this. In short, actually, part siya ng chosen eh. Itong taong tinutukoy ko. Every time na ma-attend, nakikinig talaga sa coaches and GM, and then nagtitake ng notes, nagpe-pray pa at the same time, and then nagbi-visualize din. But every night, meron siyang inuupo ang upuan. Tapos, ang tawag dun sa upuan na yun yung ano, comfort chair. Does any one of you, meron kayong comfort chair sa bahay? Ako meron eh. Yung basta matik pagkatapos paggaling mo sa trabaho, basta kung pag ito na yon, upo ka na doon. Meron kayo? Yung tipong ano, hindi na napinalitan yung punda. Hindi na pero parang komportable ka doon. Yun yung comfort chair niya. And actually, that comfort chair is not bad. Unang-una, it doesn't hurt him and it lets him rest. And
yung upuan, mararamdaman mo talaga na sinasabi, pag umupo ka dun, nararamdaman mo, you're doing okay, sabi ni comfort chair. But across the room, dun sa kabilang room, may isa pang upuan. Tapos, yung upuan naman yung tawag doon, commitment chair. Commitment chair. Unlike sa comfort chair, it promises comfort, of course, obviously, and it doesn't hurt him. Actually, if he felt relaxed every time nandun siya sa comfort chair, but the chair across the room is what we call the commitment chair. In the commitment chair, every time he sat down on that chair, it didn't feel safe. Hindi siya nakaka-relax actually. It also did not promise any comfort. He doesn't feel any comfort at all. And every time na umupo dun sa commitment chair, it requires him to act. And not only that, aside from it requires him take action, it also takes discipline. But every day, the man stood in the middle of the room. Araw-araw. Namimili. Trabaho po ngayon sa comfort chair or sa commitment chair. Every day, the man stood in the middle of the room looking at both chairs. And then the comfort chair said, "You work hard today. Rest and start again tomorrow." Yun yung, pag nakikita niyo yung comfort chair, yun yung nakikita niyo. You work hard today, which is true. Rest and start tomorrow again. And then si commitment chair naman, nakikita niya, ang sakit sa mata eh. Kasi pinapahiwatig. Do one more talk. Send one more message and show up again. Yun naman yung comfort chair. Ito yung ay, yung commitment chair, no? Yung scenario yan, galing sa trabaho. Ewan ko lang, ano pipiliin mo doon? Si Junior, alam ko pipiliin yan. And then, here's the truth. Actually, here's the truth. The man did not fail. He did not fail. He did not fail after so many years. And he didn't quit. Hindi siya nag-quit sa ginagawa niyang work, etc. He just kept on choosing the same chair for 15 years, for 20 years. And year passed. One day, he looked at his life and said, "Why didn't anything change?" In Tagalog, bakit parang walang pagbabago? And here's the answer. And the simple answer. He never moved the chair. He just keep on choosing the comfort chair. Are you with me? Is this making sense? Kumbaga, alam mo, your future doesn't change because you want it. Listen to me very carefully, guys. Your future doesn't change because you want it. It changes when you change where you sit. Comfort keeps you alive, but commitment moves you forward. You can't sit on both chairs at the same time. You cannot. You cannot be comfortable or feeling comfortable while weighing weights. You cannot feel comfortable if you are running in a treadmill. Tama ba, Ma'am Janet? Meron bang tumatakbo sa treadmill na komportable yung feeling? So in short, if you want change in your life, be scared or fear the word comfort. Type nyo nga comfort. Grabe. Actually, I've been in this business for so many years and I've been with a lot of people. Negative, discouragement, or even rejection. Yan talaga yung mga bagay na hindi naman talaga yung tunay na dahilan kung bakit hindi nagsasucceed yung tao. Ang pinakatunay na dahilan
Eh dahil komportable. Pag komportable ka na kasi, you will not effort anymore. Will you all agree with me? Ito ako amin ako dito, tao lang po ako. Pag ikaw nahiga ka na sa kama at medyo inaantok ka na, yung tipong nakatulog ka na nga eh. Nakakatamad bumangon o hindi? Yung totoo lang. Sobrang nakakatamad kasi komportable ka na. Agree? Hindi ko naman sinasabi huwag kayo matulog. Mali po yun. Ang sinasabi ko lang, gusto ko ma-realize natin na pag komportable tayo sa isang lugar, sa isang ginagawa, sa araw-araw na ginagawa, eh wala pong growth doon. May nakita ba kayo tulog ng tulog yumaman? Kung meron lang, please lang, sabihin nyo naman sa akin, favorite ko gawin, matulog eh. But in reality, when you wake up, your life is still there. It doesn't move and it doesn't change. Agree kayo doon? Ito pa nga malala eh. Lalo na, syempre, majority na naman yung mga nandito, OFW, no? Dati pangarap nyo talaga makapunta dyan. Grabe! Yung alam mo yun, yung grabe, makakaipon na ako, nabivisualize mo na yung bahay na bibili mo sa Pilipinas. Tapos ngayon, ang pangarap mo na lang, magkaroon ng kumpletong tulog eh. Tawa si Mitchell. Tama mali. O, bakit wala na bago? Simple. Pag uwi mo, dalawa yung upuan na makikita mo. It's either the comfort chair or the commitment chair. Agree? Mm. Ang asawa ko, obviously, lalo na sa mga nakakasama niya, nakakausap niya, nakikilala siya sa mga Zoom meetings. Ibang level yan, totoo niya, mas masipag siya sa akin. Ngayon, maaminin ko po sa inyo. Lagi yan nandun sa commitment chair. Yung commitment chair niya, yun na, tapat na computer, sumasagot, etc., etc., etc. Hindi mo na siya magagambala. Kaya huwag kayong magtaka bakit malaki cheque. Naintindihan niyo ba? O ngayon, tanongin mo, ba't wala pala akong cheque this week? Saan ka ba umupo? Saan ka ba umupo? Sa coffee shop ba yan na may kausap ka? Sa coffee shop ba yan na meron kang kinakausap? It's not necessary sa talagang isang spot lang sa bahay nyo. What I'm trying to point here is, what are you doing while you're sitting? Kasi pwede ka naman nandun sa comfort chair, literal, pero sumasagot ka ng inquiry. It doesn't mean physical na upuan yung pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin dito is yung mga choices that we make. Okay? So, eto yan eh. Alam ko, marami po sa atin nahihirapan na sa buhay. Yung totoanan lang. Hindi mo naman kailangan sabihin sa akin. But of course, hindi mo to linya, hindi mo siya pinag-aralan, ang dami mo na sinubukan siguro sa buhay, may nakita kang ads, ngayon nagbabakasakali ka. Tama ba? Uy, mukhang pwede tong dropshipping na to, mukhang okay tong JC na to Nag-inquire ka, na-curious ka, kasi nga, ramdam mo na wala ka ng growth sa ginagawa mo. Agree o disagree? Agree. Tama. Tama si GM. Ang problema nga lang, it doesn't matter kung anong opportunity ang pasukin mo uli o mismong itong pinag-uusapan natin. As long as hindi ka pa rin magko-commit, nothing will change. Walang promise si JC na yayaman ka na walang ginagawa. Walang ganon. But one thing JC can promise you that your efforts will be rewarded. Huwag po kayo ma-disappoint sa sitwasyon ng buhay nyo ngayon, lalong-lalo na kung nagtatrabaho po kayo, tapos kapos kayo sa pera. Bakit naman ganyan ka magsalita, GM? Ganto kasi yan. Ikaw yung nag-apply. Ikaw yung tumanggap nung sahod. So kung paano mo ubusin yan, hindi na problema ng kumpanya mo. Yes or yes? Yun yung pinag-usapan eh. Kaya nga pumapasok araw-araw, you commit yourself day by day. It's simply because you agree to the contract that you will receive this kind of amount for your daily work or job. So do not be disappointed. Ang point ko lang dito, kaya ako binabanggit yan,
Huwag ka magalit sa trabaho mo, huwag mo ikabusitan yan. Think out of the box. Gumawa ka pa ng iba bukod dyan. Ganun lang kasimple. Yun na yung pinakasagot dun. Wala nang iba. Number one, hindi ka naman makakapag-resign eh. Lalo na kung nasa ibang bansa ka, maybe a lot of you, naka-base yung visa mo sa trabaho mo ngayon. The company provides your visa. So it's really stupid to resign. Tama? Actually, the best here is, instead of you thinking that way, why not think of this as an opportunity that you are able to work in that country and you can also do JC at the same time. Kailangan ganun yung nasa isip mo. JC should not be a burden, but JC should be your equipment or tool to make more money. Yun lang naman yun eh. Is this making sense? Hindi po galit ah. Medyo, ano lang tayo, intense. Okay, hi Josa. Most people don't fail, they settle. Yun talaga. Sorry ah, if you are here right now and maybe you're feeling that, Jim, that's too much, I'm really sorry. I'm really sorry. I apologize if you think na parang nape-pressure ka sa mga sinasabi ko. It's supposed to be that way. Because you're not here to participate. You're not just here to participate. You are here because you're giving yourself a favor to transform it. I'm really sorry. Ngayon pa lang. I'm really sorry because naging parte ka ng grupo na to. And kung mahina loob mo, at if you think you don't deserve good life, maybe this Zoom is not meant for you. Pwedeng nandito ka lang, sige makinig ka lang, pwedeng ganun lang kasi matutulog ka rin naman, di makinig ka na. Pero kung ikaw talaga yung seryoso, kung ikaw talaga yung pinag-uusapan na nating dalawa na you want transformation, then tanggapin mo lahat ng mga matututunan mo sa Zoom na to. Okay? Most people don't fail, they settle. Wala po nag-fail. Wala talaga. Ang pinaka-failure lang naman yung namatay na eh. Eh hangga't buhay ka, hindi ka mag-fail. Kasi lagi tayong binibigyan ng nasa taas ng pag-asa every time. Basta buhay ka bukas, may pag-asa ko ulit. Regardless, kahit gano'n pa nangyari sa'yo right now. Comfort delays decision. Totoo. Di ba pag komportable ka, hindi ka makapag-decide agad? Next time na lang. Pero, pag emergency, nakakapag-decide or hindi? Ito, nangyari sa akin to. O, nandiyan na yung doktor sa harapan ko. CCS po ba o normal lang? CCS po ba o pipilitin natin normal? Sino dito yung mga tatay na asawa na nandun ka sa ospital? Kasi si Steph nanganganak nun eh. Tama? Eh hindi sila pwede magkaroon ng decision na sarili nila nang walang consent ng kasama. Which is ako yun. So pinunta ako ng doktor while operating in the middle of operation. Sir, we need to CS because we will have emergency blah blah blah. So wala akong alam sa siyensya, lalo na sa kalusugan ng tao, since sila nakakaalam, and then I said yes. Doon na CSC Steph, I think that's for Kenshin. Because it's not a comfortable situation. Will you all agree with me? It's a commitment situation. And that's the reason why people fail, because they just settled because they're comfortable. Comfort delays decision, waiting for perfect condition that never arrive. Yan. Lagi ko nga sinasabi, narinig nyo na to, but I will just repeat it again. Most of the people, including you and me, we are waiting for golden opportunity. And that golden opportunity will never come. And what I've learned in my mentors, specifically Boss Joe and Boss Carl, do not wait for that golden opportunity. Make all of the opportunity golden. Kasi yun yung kontrolado mo eh. Tama? Average feels safe. Ito yung totoo. Average feels safe. Agree kayo dyan?
Ako po, aminado ako sa school. Alam niyo yung grade na to? Ano yung pinaka-okay na grade? Alam mo yun. Type nyo na. Basta! Yan. Actually, 75 is not average. It's above. It's less than average. Ang average, more or less, mga 80 pa eh. Kasi di ba, 100 pinakamataas. So, 90, pwede pa, 80. Kaya nga lang, actually, kasi laging 90 plus grade ko dati. So, hindi ko imagine yung 75, no? Kasi may best friend ako, yun lagi yung grade. So, siya nakakaintindi. Hindi ko naintindihan yung 75 na grade. But, natataka ako, bakit inahabol niyo yung average? Pwede namang 80 or 90. Mediocrity becomes the default path of least resistance. Ganito yan eh. Kaya tayo nagiging komportable. Kasi nakikita rin natin, ito yan, meron tayong imaginary set of standard, lalo na mga Pilipino, na pag may trabaho ka, pag may tirahan ka, kahit pa paano may cellphone ka, kahit pa paano may tatlong beses ka nakakaisang araw, walang urgency. Ask me why, ask me why. Because you know that's the default. You know, 99.9% of people are experiencing the same thing. Why will I worry? Agree? Tama ba? Parang walang kakabog-kabog. Lahat naman ganyan eh. Hindi lahat. Hey, enough with that kind of thought or thinking. Lahat naman ganyan. Hindi. Kailangan nga maiba ka eh. Kaya nga shift eh. So pag naisip mo, hindi, lahat naman ganyan, di magiging ganun ka na rin kagaya nila. Are you guys getting this? GM, okay naman na. OFW ko at may trabaho. Good! Pero wag kang maging average na hanggang dyan na lang kasi ganyan ginagawa ng karamihan. If you want to be transformed, then you must face the fact that you will be changed. Transformation is really necessary if you want change. If you are still with caterpillars right now, you will never become butterfly. They won't let you because you're gonna fly. Agree? But the butterfiller is, but the butterfiller, but the butterfly is exactly the same caterpillar. Nag-transform lang siya. Di ba yung nakikita natin lumilipad na butterfly? Isa rin yan sa mga caterpillar? Yes or yes? Then, wag mong isipin, wag mo sabihin, hindi, ganyan naman lahat eh. Hindi. Pinipili nung tao kung ano siya magiging. Ano, wala, ito diretsuhin ko na lang kayo para i-summarize ko nito pag-uusapan natin. Walang GM Ken ngayon kayong naririnig if I just decided many years ago to be part of the many. Walang GM Ken right now if I decided many years ago just to become and to be part of the many. Hindi, ganyan naman, okay naman to eh. Kaya nga ako naka-ODR8 eh. Kaya nga meron akong bahay. Kaya nga ako naka-Rolex eh. Yes, sige, sinasabi ko na yung mga bagay ba because that's what I can show you. I've been in a lot of troubles in different countries, more than 10 countries. I'm planning to live in UAE. With all of my expenses, I do not have work. Only JC for the past 10 years. Jim, ba't puro pera ganyan? Lahat naman tayo may pamilya eh. Lahat naman tayo may anak. Lahat naman tayo may asawa. Lahat naman tayo may kaibigan. Lahat tayo may aso o pusa. But I'm telling you things na wala ka pa, na pwede kang magkaroon. I'm not saying this to brag. I'm not saying this to para magyabang. Wala naman nakukuha doon, obviously. But hindi man eksaktong ganito yung gusto mo, pero for sure, mayroon niyang counterpart sa binanggit ko.
Kung di mo naman gusto yung ODR8 na napakamahal na sports car, malamang gusto mong travel na iba-ibang lugar. O kaya gusto mong bag na maganda. O kaya gusto mo ng maayos na hacienda. Yes or yes? It's just me. Mahilig ako sa relo, mahilig ako sa sports car, gusto ko mataas na bahay. Meron ka rin counterpart na ganyan sa utak mo. Yes or yes? But that's not gonna happen if you will not transform. Take note of that. GC is just one of the tools. But end of the day, you are the one who will choose where to sit day by day. Do you still remember the chairs? What are the chairs? Can you please type in the chat box? Comfort chair and commitment chair. Ito, commitment chair ko to. Literal. Pag ako kasi nakaupo dito, matik, zoom yan. Yung comfort chair ko, di naman sa literal chair, sa kama, katabi si Kenzo. Tsaka yung ibang anak namin. Yun talaga, sarap. Habang nag-i-scroll-scroll, katabi ko si Kenzo lang, sarap eh. I have peace, I have comfort, but there's no progress. Are you with me? Kailangan day by day, guys. Whenever you're going to sit, and most of the time, really sure, you sit. Tama ba? Totohanan lang. Unless na lang yung trabaho mo, sales agent ka or sales lady ka na require kang tumayo, but most of the time we are sitting in a chair, right? You need to check yourself. Are you doing some productive things to make you transform, or you're just doing the same thing all over again? And most people don't fail. They settled. Number 3, people potential stays unused. Grabe, ito yung pinaka-nanginayang ako sa lahat ng bagay. Hindi po, nangihinayang ako sa pera, syempre. Nangihinayang din po ako sa oras, syempre. Alam naman natin na napaka-importante ng oras kasi hindi na mababalik, tama ba? Alam mo kung gaano ka-importante yung oras? Meron ding importanteng bagay na tinatawag na potential. And if you are in your comfort zone, your potential will never become used. It will stay unused, talent wasted in the graveyard of someday. And the worst part here is, the graveyard will take it. That talent, that speaking stage, that leadership that will help a lot of people, thousands of them, will never come to pass because it's wasted. Who would have thought I would be I would become one of the speakers in our company, and not only that, leading my own organization, and soon talking to different nations and languages. Who would have thought? And if I decided many years ago just to stick and stay in that comfort chair, I'm not here in front of you right now. And the reason why I keep on telling you this, because many years from now, 10 years from now, I don't want you to ask yourself, Anyari, why is it still the same? And you know the answer. Where did you sit? Is this making sense? If money is important, yes. Time is important, yes, because time, pag nawala na, hindi na mababalik. Tama ba? Ito yan ha, pakinggan nyo ako maigi. Ang pera po importante, syempre. Gusto ko yan. Kinukuha ko yan. Pera yan eh. Pambili natin yan ng pagkain eh. At ang oras, hindi ka pa pwede magsayang dahil pag yan nawala, hindi na mababalik. Ito pinaka nakakasayang din. Halos katumbas ng oras. Meron ka na, pero di mo nagagamit. Yan yung potential. Parang nakakapanghinayang din lalo yun. Biruay mo, you got what it takes, and yet you don't use it. And at the end of the day,
Graveyard will just take it. Nanakawang ka pa. And by the way, because of that potential within you, if used and unleashed, you will have a lot of time and money. Is this making sense? Money is important, yes. Ang oras pag nawala, di na mababalik, tama. Pero ang potential, meron ka na at sayang pag hindi mo nagagamit. At pag ito nagamit mo, nailabas mo, dahil nag-transform ka, magkakapera ka na, magkakaoras ka pa. Sino may ayaw nun? Is this making sense? Are you guys learning so far? This is just a quick training. I don't want to stay long. There are only two modes. Comfort mode, soft, stagnant, shadow, seeking security, avoiding discomfort, playing defense. And commitment mode, sharp, structural, luminous, creating momentum, embracing challenge, playing offense. Sino po sa inyo kahit papano nakatry ng sumakay sa kotseng mabilis? Hindi man sports car pero sira ulo yung driver mo, mabilis magpatakbo. Can you please type me? Ayan, madami. Ako, sorry na agad sa mga nakasakay na sa akin. Mabilis talaga ako magpatakbo. Nasanay talaga ako ng ganyan. Ito question. Sabi ni Eva, asawa ko, una, yung first time mo maka-experience on, meron bang intensity nangyari? Pag siya intensity, yung energy level mo tumaas, uy, 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 mali. Tama ba? Kagaya ni Eva, asawa niya. O ngayon, Eva, question ko sa'yo, sanay ka na ba? Malamang sa malamang, kung matagal ka na sumasakay sa kanya. Normal na sa'yo. The reason why may intensity, kasi pag stagnant, ibig sabihin wala nangyayari. Ulitin ko pag stagnant ang isang lugar o bagay, wala talaga ng galaw, walang nangyayari, ibig sabihin. Are you with me? Now ask yourself, aside from your daily living, like your job, etc., given na yan, isa aside mo na yan. Aside from that, meron bang nangyayaring intensity outside your job? Kailangan meron. Kailangan merong challenge. Yung tipong yung inquiry, sumasagot, hindi sumasagot, sinagot ka, na-reject ka. Yan yung intensity. Hindi ba pwedeng wala nangyayari? Naiintindihan yung sinasabi ko? Kailangan maraming ganyan. Yung tipong nag-post ka, may nang bash pa, intensity yan. Yung tipong biglang may mag-PPM sa yung kaibigan mo na hindi naman nag-inquire habang buhay, may nakita lang chismis, bigla kang paporwardan ng kahit ano. Yung palang, tagal-tagal nyo na palang nanonood, nag-aantayan na ng pagkakataon na magkaroon ng pagkakamali, biglang magsisend sa'yo, sira ulong to, ni hindi bumili ng barley, ni kahit isang bestie nag-inquire, may nakita lang pangit, nag-share pa agad eh. Tama, mali. Huwag kayong mag-alala, normal po yan. And by the way, for those of you, I don't want to make this topic, no, but dadaanan ko na lang, sige. I am with Boss Joe and Boss Car just last night, and they're going good. They're doing good. They're doing great. Actually, magkakasama kami kagabi, lahat kami ng mga leaders, etc. And grabe, ang lupit lang talaga eh. Ang tindi. Actually, may ibang level. Wala exaggeration. JC has been 12 years in the industry. It has been running for 12 years. Ang galing na ng realization ni Boss Joe. Share ko na lang din. Segue ko lang to. Segue ko lang. Kasi pinag-uusapan naman natin comfort mode tsaka commitment mode. Sabi yun ni Boss, at talaga naka-relate talaga ako kasi kasama, party ako nun eh. I've been in the company for 10 years. Ang showmaking, 20 years. JC, 12 years.
Sinulat niya doon sa whiteboard kagabi. Nandun kami sa office. Ngayon ko lang nga na-realize, guys, for the past 12 years, ang JC pa ganun. Walang down moments. Never. Walang nagsarang branch. Never nagkaroon ng problema, ng grabing problema, literal. And he just realized, fair si Lord. Hindi naman pa pwede talaga habang buhay paangat eh. Yes or yes? Even Elon Musk failed. Even Bill Gates or whoever successful people face that kind of moment to the point di na nila alam kung paano makakabalik. Are you with me? And yet, we just really, oh nga boss, no? Grabe. Biruin mo, inabot tayong 12 years bago tayo sumabog. And the question here is, we are still here. Am I right? It's not a question, actually, it's a statement. It's just part of the journey. But that doesn't mean the end, it is the end of the journey. No. In every journey, there are obstacles. There's no straight road. Specifically, we're doing 12 years and going globally. And right now, as we speak, I just talked to the Ugandan people. They are already registering the products. And sige, para at least no, pakita ko sa inyo yung mga ayokong ipakita to pero papakita ko na for the sake ng karon kayo ng insight and peace of mind, of course. Simple lang sinabi sa amin nila boss last night, do not worry. Ganun lang kasimple. There's too much allegation, left and right. And until now naman, wala naman nangyayari when we all know that. Ganun lang naman, di ba? Ulitin ko there's a lot of happenings left and right, pero totoo niyan, wala naman talaga nangyayari. Lalo na dito sa government in the Philippines. Let me just show you this. Yung office sa Uganda, they just paid it as we speak, no? Parang 2 days ago. Pakita ko na sa inyo yung video, no? So in short, magkaka-office na tayo sa Uganda. And ayun nga yung maganda eh. Lalo na yung mga taga-UAE, doon ko na-realize talaga na napakaswerte natin. Ask me why, ask me why. Dali. Ask me why. Kaya sobrang blessed natin. I just realized now that we are a global company. And I want you to understand that deeply. I want you to deeply understand that we are a global company. Lalo na pag na-establish na natin dyan sa UAE ang JC Main, it doesn't affect us anymore in the Philippines. Na alam naman natin nagkakagulo. Tama, mali. Nakita niyo yung angulo na yun? Grabe na, baliw ko lalo. Oo nga, no? Alam mo, ito lang, nakakatawa lang din, Siyempre, mahal natin ang Pilipinas. Totoo naman yan. Pero dito ko lang nga na-realize, kaya nga wala kayo sa Pilipinas, eh. Kaya nga kayo dyan nagtatrabaho kasi mas maayos kung nasan ka man ngayon. Yes or yes? So, ngayon, kahit anong gawin na, ako nandito ko sa Pilipinas, kayo kasama ko si Step, no? So, parang kahit anong ayos ang gawin namin dito, ganyan talaga. Si Jesus Christ na siguro makakapag-ayos dito, no? So, doon ko na na-realize, shit, grabe, napaganda eh. Actually, talagang doon ko na-realize, doon ako lalo nang gigil. Kaya nga ganito yung energy level ko eh. Doon ako kasi, di ba, napuntahan na natin yung opisina. By May, open na. Grabe, kinilig ako eh. Yes, shit, oh my God. Napaganon yung isip ko eh. At last, yung JC, UAE na. Wala na sa Pilipinas na sobrang gulo. Na talagang lahat naman tayo, ayoko man pag-usapan yung politika, pero grabe, nakakasuka, nakakadiri. Tama po ba? Na kahit alam na ng buong sambayan ng Pilipinas, kahit hindi ka abogado, alam mo naman kung sino mastermind eh. Pero ngayon, dami na nilang dinadamay, etc., etc. Doon ko na-realize, grabe. Ang lupit, no? Ano magagawa ng Philippine government sa Dubai? Yun yung malupit. Naintindihan nyo? Wala. Kayo nga, walang magawa sa inyo eh. Hindi, actually, wala nga magawa, wala pa matulong. Yun yung totoo.
And hopefully, kung may mga government agency man sa kung saan man bansa kayo, natutulungan tayo. But basically, that's how it is. Doon ko lang na-realize, 12 years pag gano'n, no? O ngayon, hindi naman tayo bababa, hindi naman tayo babagsak. Stagnant muna siguro for a while, but of course, we're still going up. Ayun, maganda rin ng magandang kasabihan din to, Ma'am Janet, yung malayo na. Ay, teka lang, yun, naglilito ko eh. Ayun, malayo na, pero malayo pa. Eh, tama ba yung pagkakasabi ko? Tama, di ba? Malayo na tayo, guys. 12 years, 10 years sa UAE, tapos bagong opisina, pero malayo pa. Kasi nga, itong Uganda mag-o-open pa, oh. Tapos itong dadating na, itong Japan mag-o-open din. So anyway, sige, nasa WhatsApp ko kasi, papakita ko na lang sa inyo. Type nyo nga, yes, kung nakikita nyo yung video. Di ko lang alam kung merong, ito na yung office, oh. While we speak, ah. Actually, hindi kayo excited kasi di nyo naman tao yung mga yan. Ako excited. Kasi magkakaroon tayo branch dyan. So may sariling veranda din. I think that's 400 square meter. 400 or 500 square meters. So mataas siya. So yan, ayan mismo yung office. So bayad na yan actually. So ito nga eh. 'Di ba? Kahit ano pang nangyari kaliwat kanan, doon ko lang nga na-realize, hello, global yung negosyo. Hello. Actually, totoo niya, no? Ako na magbibigay sa inyo ng peace. You don't have nothing to worry about. Unang-una, you're not in the Philippines. Second, we do have offices abroad. Are you with me? Kakabayad nga lang natin ng bago nating office sa Marriott. Nabayad na rin tayo ng what you call this, yung renovation. Everything is set already. So there will be a time na talagang pinag-uusapan natin yung international market. Ang sarap naman yan, Ma'am Irene. Ano ba yan? Noodles ba yan? Joke lang. Are you guys learning so far? So let's go back to the topic. O type nyo nga peace. Kung meron na kayong peace of mind ngayon. Kasi syempre, marami dito. Marami na siguro gusto kating-kati na mag-chat, no? O kaya mag-type sa everyone. GM, ano yung nakita namin? Oh. Wala yung pagkakaiba kay Mary Grace Piatos na hanggang ngayon wala naman nangyayari. Yun lang yun. Yun ang isipin nyo. Napakadami ng pangalan na binanggit, wala talaga nangyayari. It's just a show because we all know who's the real mastermind is. That's how it is. Nagkataon lang talaga napadikit kasi ang ating mga may-ari sa past administration. Just for you to understand. Pag sinabing napadikit, talagang super close and talagang umabot sa punto kasi na may pinapagawa sa kanila para gumamit ng script. Pero maprinsipyo yung mga may-ari natin eh. So pumalag sila. They did not allow to make that happen. That's why binalikan sila. Para at least alam nyo na. But again, you have nothing to worry about. Unang-una, punta ka sa portal mo, login mo. Basta bukas yan, walang problema. Ang problemahin mo, walang laman. Hindi na namin kasalanan yan. Hindi yan kasalanan kung ano man yung mga nakita mo. Tama? Ito nga eh. Sorry manggigigil ako sa'yo. Huwag kang umano-ano dyan. Pag nilogin mo yan, wala namang laman. Baka masampal kita. Ang dami mong hinahanas. Wala ka pang ang ginagawa sa negosyo mo kung ano-ano na iniisip mo. Basta may barley, basta yung yung farm sa New Zealand, okay pa, wala kayong dapat alalahanin. Tsaka unang-una sa lahat, nandun si Leandro Veloso. Binabantayan yung farm natin sa New Zealand. Nandun yan ngayon. GM, dito ko kaya mga online pay, wala na. Ayun nga, ba't hindi gumagana yung credit card, etc.? Bakit? May magbabayad ba sa'yo? Wala ka ng talk. Tama na nga, nawawala tuloy ako sa topic. Sorry na carry
na-carried away lang ako. I'm not really sure kasi hindi naman ako manhid, no? Kitang-kita ko sa mga mata nyo, na gusto nyo na magtanong, o kaya nagtanong na kayo, gusto nyo marinig directly from me. Ako na nagsasabi, kasama ko sila boss last night, literally last night. So we had a talk, and it's all politics. If I will just summarize all of it, it is just a political victim. Yun na lang yung pinaka masasabi ko. It's a political victim, and of course, just time will tell. Ganun lang kasimple. And don't worry guys, it's 2026, 2 years na lang naman, 2028 na, and you know what I mean. Everything will turn apart. Okay? Everything will fall into pieces again and again, and places. Yes. Okay. So, huwag na natin pag-usapan yung gobyerno, ha, yung politika. Alam mo bakit? Kahit sino naman yung presidente, wala pa rin nangyari sa buhay mo eh. So, pag-usapan natin, balik tayo sa transformation mo. Oh, ito, ginanahan ka bigla, nakarinig ka lang sa akin. Ginanahan ka bigla nung narinig mo lang yung issue. Yan yung gustong-gusto mo eh. Oh, 'di ba kanina, medyo masama yung loob mo kasi pinag-uusapan yung transformation mo eh, yung caterpillar, magiging butterfly ka eh. Ngayon yung energy level mo tumaas, yung nakarinig ka na ng negatibong pag-uusapan eh. Yan na sasabihin na ni GM. Oh, nabago ba buhay mo? Alam mo, napakadami ng lumabas na issue, guys. Katakot-takot na skandal. Natatandaan ko pa nga, sino? Maris, bla bla. Tapos, kasi nasa Japan ata ako noon eh. Tapos, mga dami na eh. Tapos, ilang araw lang, balik sila sa dati ng buhay. Lahat ng tao, lahat na nag-komento, lahat na nag-share, lahat na nag-bash. Tama, mali. After a few days, after a week, they just go back to their life. Okay? So, comfort mode, waiting to feel ready, confidence doesn't arrive before action. It builds through it, negotiating with fear, inconsistent action. Okay. Ito na yan. Commitment mode tayo. Tama nga, sinabi ng asawa ko, this too shall pass. Ayan yung asawa ko, wala dito sa kwarto. Kasi dito ako sa kwarto namin, sa commitment chair ko. Nandun yan sa baba, yun yung commitment chair niya eh. Biruin mo instead na nagmumultitask pa yan for sure, kaya nakikinig yan. Action before confidence, discipline over emotion, or daily execution. Okay. Are you guys learning so far? Nawala tuloy ako. Si Janet kasi kasalanan mo to eh. Yung mga issue eh. Para at least lang, no, kahit paano, magkaroon tayo ng tamang pag-iisip. Actually, kasama to sa training natin. How will you think as an employee or a businessman? Ang empleyado, mahilig yan sa chismis. Tama, mali. Ang negosyante, mahilig yan kung saan tayo kikita. Yan lang kasimple. So, focus tayo kung saan kikita. Okay? Basta may barley, basta hindi pa robot lahat ng tao, kikita tayo. Basta nireregla yung mga kababaihan, kikita tayo. Basta kailangan pa ng tao uminom, kikita tayo. Basta ang tao may gut pa rin, kikita tayo. Yun yung tandaan nyo. Yun lang isipin nyo. Huwag na kayong mag-isip ng ibang bagay. It has nothing to do with our company. It's pure politics. Number one. And only one. Yun talaga. Pure politics. Okay. Pag-usapan naman natin, tanggalin ko na muna yung slides, nalilito ako. Let's talk about the great shift from, ganito yan. Ano ba yung mga shift na pag-uusapan natin? Lista nyo to. Number one. Hindi na ako mag-slide. Gusto ko nakatutok kayo saan. Gusto ko nagsusulat din kayo. Gusto ko nagno-notepad kayo sa cellphone nyo. Ano ba yung first shift? First shift is from interest to income. From interest to income. Pag sinabi kong from interest to income, you became interested before in this business. Yes or yes? Nag-inquire ka. It made you have interest on what you saw or what you watched, the video. The video that you watch, that gives you interest. And now you do the business, you got income. So that's interest to income. Again, interest to income. Number two, from potential to performance. From potential to performance. Why knowing isn't enough, in execution changes everything.
Ganito yan. Ano yung pinag-uusapan nating potential to performance? Makaka-relate dito, yung talagang ginagawa na yung business. Pag sinabi kong ginagawa ng business, maraming level kasi yan. Una, pag umattend ka ng training, ginagawa mo na yung business. Tama ba? Pangalawa, pag ina-apply mo na yung mga natututunan mo, ginagawa mo na yung business. So, yun na yung stage 2. Yung stage 3, ine-execute mo na. Ito na yung nakakabenta ka na ng produkto. Nag-aalok ka na, nagpo-post ka na, alam mo na yung sasabihin mo. Alam mo na rin yung mga hindi mo sasabihin. Pang-apat, ito na yung pasali ka na. Or in short, nakakabenta ka na ng wholesale package natin para maging business partner mo yung tao. Bakit ko sinasabi to? That's from potential to performance. Pag sinabi kong potential, it is something that you don't know yet. Who would have thought na kaya ko pala maging speaker sa maraming tao? Who would have thought na kaya kong makapag-inspire, empower, teach people, even if I'm not a graduate, or I did not, I wasn't able to go to college, for your information. I'm still second year high school up to date. Who would have thought? That is the potential. The potential I'm talking about right now is the potential inside of you. Who would have thought si Eva marunong pala mag-intro, marunong magbenta, marunong nang mag-present, makapag-close. So, yung potential, hindi na siya potential kasi nalabas na. Gets? Potential is something that is already there and there's a lot of more. Ang gulo, no? Potential is, it is already there and there's a lot of more. Hindi naubos ang potential ng tao. From table talk to small seminars, to stage with 200 people, to stage with 500 people, to stage for different countries and languages. Are you with me? But it started in one potential. And that potential became performance. Nagpe-perform ka na eh. Because you are able to understand, and this is the best word to use, you are able to discover that you have potential. Marami po sa inyo, hindi nyo naisip kahit kailan na magsalita sa maraming tao. Marami sa inyo, kahit kailan, hindi mo na maisip magbebenta ka ng product or mag-explain kung para saan yung produkto. Agree or disagree? Yes! Lahat tayo pinagdaanan yan. And yet, you are able to do it. It simply means that the potential. Kaya pala. O sige, wag na tayo lumayo, wag na sa JC. Yung trabaho mo ngayon, hindi mo yun alam dati. Hindi mo yung pinag-aralan. Or never mo yan naisip nung nasa Pilipinas ka. Hindi ko naman nila lahat, pero karamihan. Ito yung kurso, iba trabaho ngayon. Yes or yes? But since you are already there, you choose commitment over comfort. That's why you're able to learn. And that become your potential, and now you are performing. Is this making sense? So from potential through performance. Ito yung pinakagusto ko sa lahat na shift, no? From E to B. From E to B. Would you like to know what's E and B? E stands for employee. B stands for business. If you're familiar with cash flow quadrant, that is one of the best wisdom that I received in my life. When I was able to understand the employee's mindset versus the business mindset. Just to make it short and simple, you are working right now. Lalo na yung mga, mayroon talagang trabaho ngayon. That's good. You can sustain. You can buy your needs. Take note, ha? You can buy your needs. But not literally your wants. You want iPhone 17 Pro and yet you cannot buy. Yes or yes? Because you cannot afford. But that doesn't mean you will never buy.
I will repeat. You have a job and you are able to buy your needs. But you cannot just buy your wants. Yes or yes? Lamborghini, Ferrari, travel, bag, shopping. That's wants. And sadly, from your job, you can't do it. Or you cannot have it. Yes or yes? But of course, you can buy your needs. And the reason why you are experiencing that, simple lang po. Dahil empleyado ka. Take note ha, hindi ko po siya nilagyan ng lang. I don't want to say dahil empleyado ka lang. Gusto ko mag-stand ka ng stand firm na employee ako. Oo, tama yan. Magkaroon ka ng pride sa sarili mo na empleyado ka at hindi ka palamunin. Apir! Di ba dapat kahit papano, meron kang ganun ha, kahit papano, kaya mong tumindig. I am an employee, I have a job, I feed myself, hindi ako palamunin. Is that an achievement? Yes or yes? Is that something to be proud of? Of course. Kasi wala kang pinapahirapang ibang tao. And possible pa, ikaw pa'y nakakatulong sa ibang tao. Yes or yes? But that doesn't end there. Hindi po kayo ginawa para magbayad lang ng bills. Ngayon, ito yan. Good. You're able to buy and get what you need. Because you're an employee. And that's an employee's mindset. And kahit ano pang compute natin sa sahod mo na tatanggap ngayon, hindi talaga yan magmumultiply by 10 or even hundreds. Kung hindi mo babaguhin yung paano ka mag-isip. Are you with me? Now, if you are working or if you have a job, if you are in the job, gawin mo yung trabaho mo ng maayos. Ngayon, pag wala ka na sa trabaho, tapos na, iba ka na dapat. Hindi ka na empleyado. Tama ba? Pag tapos na yung trabaho mo, hindi ka na empleyado. Eh ano ka na? Type mo nga sa chat box. You are now a businessman. Naintindihan nyo na yung sinasabi ko? Pagka-out sa trabaho, hindi ka na yung empleyado. Negosyante ka na. So, dapat, negosyante ka na mag-isip. Hindi lang negosyante mag-isip, dapat negosyante ka na rin mag-action o mag-act o gumalaw, kumilos. Madalas lang yung negosyante gusto pera. Tama ba? Hindi, diretsuhan lang. Hindi pala madalas. Halos lahat. Kaya nga nagnegosyo kasi kailangan ng pera. So, pagkatapos ng trabaho mo, dapat ang utak mo, negosyante ka na. Dapat nag-uuhaw ka sa pera. Dapat kailangan may makausap ka. Kailangan may mabentahan ka. Kailangan malaman yung produkto mo. Kailangan may nagawa ka para sa negosyo mo. Tama ba? Ang isang negosyanteng na tunay na negosyante, hindi papayag na walang mangyayari sa negosyo niya sa isang araw. Even go to iPhone. They open day by day. Kung pwede nga lang, 24/7 eh. The website is stop. You can buy online. Yes or yes? They will never close. They doesn't have rest day. Yes, physically they have, but of course, if you have system in business, it will run whether you are there or not. So, ganito yan. Para medyo himayin ko paano, kasi very crucial para sa akin to. You are an employee right now. And you have developed, take note developed an employee's habit for the past 5 years, 10 years, 20 years, 15 years. Yes or yes? And yan na yung tinatawag nating process and system. Which means, meron ka nang ginagawa. Pagkagising mo, alam mo na ba yung gagawin mo sa mga pumapasok dito? Tama po ba? Alam na alam. Pagkagising, meron ka ng automatic ruta. Pwedeng banyo agad, pwedeng pakape muna, kuya-kuy ng onte, check ng email, cellphone, check kung may message si boss,
Pila sa CR kung mahaba yung pila sa flat. Papalamigin muna pag summer, lalagay muna sa timba o kaya planggana o kaya habang inaantay, magpaplansya muna ng damit na susuotin. O ngayon, nakakain na, bihis na, sa babae, makeup pa, blower, bla bla bla. Araw-araw sa ginawa ng Diyos, yes or yes. Process na yan, na-master mo na yan. Now, here's the thing, and I want you to understand this. After work, businessman ka na. You should also have a process. Are you getting this? Pagkatapos ng trabaho, negosyante ka na. Kung ikaw meron kang system at proseso sa pagtatrabaho mo, tama si Ronnie, ang ganda nung example, na hindi ko naisip yan na dapat meron ka na rin sarili mong algorithm. Pagkatapos mo magtrabaho, negosyante ka na, dapat alam mo na rin yung gagawin mo. Automatically, day by day. Hindi yung sasabihan ka pa ni coach. Hindi yung sasabihan ka pa ng kahit sino. Di ba ikaw di ka naman sinasabihan na pumasok? Ikaw mismo kusa. Ikaw nga mismo, kokontrol mo yung sarili mo eh. Hindi ko pwede ngayon, may pasok ko bukas eh. Tama mali. Hello? Am I speaking to someone? Di ba? Kasi alam mo yung pasok, may pasok ka bukas eh. So, dapat sa negosyo, meron ka na ring automatic na response proseso. Hindi pa pwede na wala kang inquiry. Hindi pa pwede hindi ka nakakasagot ng inquiry. Hindi pa pwede hindi ka nakakausap ng bagong client. Hindi pa pwede hindi mo na-share yung produkto mo. Hindi pa pwede hindi ka nakapag-post. Hindi pa pwede wala ka nabigay na value. Hindi pa pwede hindi mo nakausap yung mga members mo. Alam mo, no, hindi ko na isa-isahin. Lahat ng kumita ng milyon dito, sinisigurado ko sa inyo, meron na rin silang algorithm araw-araw ng buhay nila. At parang kulang pag hindi nagawa yung isa. Ito nga matindi. Addiction na nga nangyari. Yung tipong nagbabakasyon pero naka-cellphone pa rin sumasagot ng inquiry. Hindi na mapigilan eh. Pinakamatindi nga, tulog na sumasagot pa din eh. Paano yun? Asawa ko lang kaya gumawa nun. Dami yung ebidensya. Every time yan, pinipicturean ko yung pag ako yung cellphone niya na, sabi ko, paano yun? Nakabukas pero nakapikit. Sino dito naka-experience na nun? To the point na nababagsak ka na ng cellphone sa muka. O pag ganyan, eto senyalis. Minsan lang to guys. Hindi ako naniniwala sa pamahiin. Totohanan lang siyempre. Pero meron lang isang napansin. Pag nakakaranas ka na ng ganito, payamang ka na. Malapit na yun, maniwala ka sa akin. Ano yung sinasabi mo, GM? Pag ikaw nabagsakan ka na ng cellphone sa mukha mo, kasi sumasagot kang inquiry, tapos nakatulog ka, payamang ka na. Ngayon pa lang, kinikilabutan na po kasi congratulations na agad. Naunong muna sumagot, inquiry bago lumunok ng panis sa laway. Tama eh. Is this making sense? So guys, yes, you are an employee and be proud of it. Maximize. Pag sinabi maximize, your company provides your visa, etc. Kung anong pinag-usapang kita o sahod, tanggapin mo na lang. Ikaw umano ng kontrata niyan. Pero sana naman po, I don't want to use this word sana, but dapat, pagkatapos ng trabaho may ginagawa pang iba para sa'yo. Huwag ka doon sa comfort chair. Sit on the commitment chair. And I'm really sure many years from now, you're gonna thank yourself by sitting there. This is not for me. This is for you and your family. Ito naman, next. Quick recap. From interest to income, that's number 1. From potential to performance, that's number 2. From E to B, that's from employee to businessman. Next, from motivation to method. From motivation to method. Actually, nabanggit ko na rin to kanina. Ihimayin ko na lang sa inyo. Yung mga kumita ng milyon, totoo niyan, na-motivate lang din yan just like you. Yung tipong di nila alam paano sila magda-diamond, wala naman silang pera. Nag-umpisa sa 1498, natatanda ko pa si Junior, 1789 ata yun, panahon na yan. Kasi swerte nyo nga, 1719 dati para lang alam nyo Ngayon 1498 may tabi pa, sila Junior dati walang tabi. Si JR ata abutan pa yun, 1719. Tama, Sapphire kinuha ni JR eh. But anyway, the reason I'm telling you this guys, those people na na-mention ko, kumita na ng milyon, including Ma'am Jenny, Janet, Josa,
Yan mga nakikita sa screen. Kumita na silang million. And one thing for sure, they get motivated, yes or yes. And that motivation became a method. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung method, yung daily method of operation. Meron na silang pang-araw-araw na ginagawa. Na-motivate sila nung umpisa, nang gigil, na-inspire, grabe si GM, grabe si ganto, ganyan. Yung motivation nila, they turned it into method, kaya may resulta. Naiintindihan? Ano yung method? Yan na yung sinasabi ko kanina. Yung proseso mo, pumapasok ka. Sobrang kamalasan talaga ni Ju. Ano din yan ako pa 1,000, brother. But anyway, from motivation to method, why systems beat feelings every time. Guys, lamang yung may method. Ulitin ko lamang yung may method. Ganto siya. Umaming kayo, ganito yan. Minsan na-motivate tayo eh. Yung totohanan lang. Na-motivate ka na ba sa buong buhay mo? Type nyo nga yes kung meron man kahit papano. Kung hindi pa, hirap mo naman i-motivate. Intindi mo. Ano pa ba kailangang marinig? Oh, thank you sa mga nag-yes. And another question, I want you to be honest with this. Na-motivate ka, pero hindi mo alam gagawin mo. O type me. In short, yung motivation na sayang lang. Tapos, ilang araw lang, balik ka na sa dati mo. Yan, maraming honest. Right now, lalo na ngayon, na-motivate ka siguro ngayon. O pag nakakausap mo yung coach mo, may nabasa kang libro o yung nabasa kong post, may nakita kang post, napanood mo yung video, na-motivate ka. Here's what you need to do. Turn that motivation into method. Pag sinabing method, do something. Do something repeatedly para masanay ka. Every time you get motivated, do something about it. Huwag kang papayag na walang mangyari. Alam mo, hindi ka maliligaw. This is the best advice that you will ever get from me today. Motivated ka, tama? Tapos, wala kang direksyon? Naku, i-PM mo na agad coach mo. Diretso. Kunyari, coach ko si Ma'am Janet. Ma'am Janet, motivated talaga ako sa business natin. Tell me what to do and I will do it. Simple lang po. Motivated ka, gigil ka, maghingi kang tulong sa coach mo kung ano gagawin mo. Now, pag sinabi naman ng coach mo kung ano gagawin mo, gawin mo. Kaya ako minsan di ako sumasagot eh. Sa mga nagtatanong sa akin lang kasi, nagtanong ka sa akin. Pag sinagot ko ba, gagawin mo yung sasabihin ko. Kasi kung hindi, huwag mo na akong tanongin. Kasi parang humingi ka lang ng opinion ko eh. Are you with me? GM, paano ba gagawin pag ganito, ganyan, ganyan? Obviously, alam ko. Sa business, pinag-uusapan natin na hindi personal aspect. Kahit pa paano, I think I have a say. Meron akong say pagdating sa negosyo natin. I've been in our company for the past 10 years. I'm one of the dark horse circles, $1 million circle. You gonna ask me on what to do in our business, ganyan-ganyan? Siguro naman kahit pa paano, I have the right, yes or yes, to tell you exactly what to do and what's gonna happen. Then don't ask me if you are not willing to do what will I say. So now, if you are really motivated and you are really inspired to transform your life, then ask your coach what to do next. Obviously, they know. Tatanungin niya, syempre, kung gaano ka nakatagal, wala ka pa bang pinopost, may page ka na ba, do you plan to run ads? Kasi doon na mag-umpisa yan. Actually, it's happening in game plan. But of course, after game plan ng iba, hindi na rin nila alam gagawin susunod kasi wala nang follow-up. Simple lang po. Huwag kayong magantay ng follow-up sa coach nyo. Sila ang follow-up nyo. Okay lang ba? Uulitin ko yung mga bago po, huwag kayo mahiya sa mga coach. Yung mga coach na yan, busy rin yan. Kaya sila busy because they are looking for someone that is willing. Now, if you're willing, kulitin nyo po yung coach nyo. Huwag naman yung kulit na sobrang pangit na pangungulit. Yung tipong, coach, magkano presyo ng barley? Naku, baka sampalin kita dyan. Maglaging ka sa portal, punta ka doon sa form, may price doon. Diyos ko naman, pati ba naman yung barley price tatanungin mo sa akin? Huwag yung mga ganon. Ang itatanong mo, ano yung gagawin mo sa business mo? Huwag yung mga nonsense question. Huwag yung mga, ano yung mga clue? Huwag kang magtatanong ng question na kaya mo namang hanapan ng solusyon. Obviously, ChatGPT lang, baka masagot niya eh. Tama ba? Yung tipo kasi, ang gusto mo,
Parang gusto mo gusto mo yung coach mo, AI mo. Gusto mo pag nagtanong, isa sagot, isa tanong. Hindi pwede. Paano ka matututo? Yung mga basic question, ayusin mo na lang yan sa sarili mo. Pero yung pinag-uusapan natin yung what to do, ano yung dapat i-post, mas maganda yan, kausapin mo coach mo para mag-guide ka. Is this making sense? So that's number 4, motivation to method. And number 5, from surviving to becoming. From surviving to becoming. You are not stuck, you are just uncommitted. Guys, hindi po kayo stuck sa buhay. Para lang alam nyo. You are not stuck. Obviously, you are just uncommitted or you are not yet committed. Yan yun, kaya ka stuck kung nasan ka man ngayon. Di ka pa nag-commit eh. Pero mo, 1 year ka na dito sa JC, walang progress. And I'm good. It's good to hear that you are 1 year. Pero it's sad to say na walang nangyari because hindi ka pa nagko-commit up to now. Yes, you joined last year. 2 years ago, 3 years ago. Yes or yes? Hindi naman to yung bilangan kung kailan ka sumali. Pwedeng last week, pwedeng kahapon, pwedeng kanina, o pwedeng last month. Pero ang tunay na bilangan dito, when will you commit yourself to do what is necessary? Kaya lagi ka pinipit ni coach mo, ito gawin mo para masanay ka kasi ang pinaka-goal natin ay masanay. Pag nasanay ka kasi, automatic na yan, tuloy-tuloy na yan. Okay? From BC to profitable. So that's number 6. From BC to profitable. And by the way, yung pinag-usapan nating surviving to becoming, if I will just put it in a context, here it is. You don't need a new opportunity. You just need a decision. Diretsuhin ko na po kayo. Marami pong ibang opportunity bukod sa JC. You can do something like this, like that, left and right. Just scroll, just search, you will see a lot of opportunities. Yes or yes? You know, just to be honest, even if you try other opportunities, you will just get the same results. It's not about the opportunity. It's about who took the opportunity. Kasi dito nga, di ka makapag-commit paano pa sa ibang bagay. Kasi gusto mo yung madali, walang gagawin, etc. Walang ganun. Walang ganun. Kalokohan yun. Now, from busy to profitable. From busy to profitable. How to turn daily actions into predictable income. Ito yan Yung mga consistent na chumecheque dito, and alam nyo naman kung sino yung mga yan, yung mga coaches natin obviously. Yung asawa ko, consistent chumecheque. I think, check niya last week, 138,000 isang linggo. Ang nahit na nga namin yung Turkey, tinatamad pa kami click. Ako, pareho kami, hit na namin yung Turkey. Tapos, yung last, hit namin yung Maldives, hit namin Switzerland. Lahat talaga ng travel incentive hit namin. O pati mga luxury items hit na namin. Not only that, consistently, obviously, we have income. Hindi naman kami nawawala sa top performer. Nararumble lang, yes, pero hindi kami nawawala sa listahan. From top 1 to 20, laging nandun. Tama po ba? Ask me how. Ay, gusto naman yung how. Ask me how. It is simply because of daily action. Because if you have daily action, your weekly income will be predictable. Your monthly income will be predictable. It's completely predictable. It's predictable that you will earn. And alam to ng mga chumecheque na consistently. Tama ba? Sa mga chumecheque dito, in a weekly basis or even in monthly basis, talagang 100% may nakukuha ka, malit man o malaki. You know the answer. The only answer here is daily activities. Yes or yes? And sa mga naka-experience ng chumeque dati, pwedeng dati, tapos tuloy-tuloy na meron, tapos medyo inalat o humina o nawala, alam mo na rin yung sagot, tama. Babalik ka lang uli. Uumpisa mo lang uli. Mag-run ka ng ads if you may.
Sumagot ng mga inquiry, mag-alok ng product, packages natin, maghanap ng bagong prospect, mag-add ng mga hindi mo kakilala, pumunta sa mga events at makipagkilala, may connection, networking, etc. That's what you need to do. And if you continuously, consistently do it, the outcome will be predictable. Simple lang po. Bakit lumalaki cheque ko? Bigyan ko na kayo ng bird's eye view. Yung whole picture. The reason why I always get incentives, travels, top performer, consistent income. Ask me how again. Alam nyo na rin yung sagot because consistently, I'm doing training like this. Consistently, I visit UAE for the leaders and members. Consistently. Yes or yes. Consistently, I talk to the coaches day by day. Messenger call, video call, etc. Consistently. So the outcome is predictable. It will just grow, whether I like it or not. If you will just focus on daily and weekly activities. Ang problema sa'yo, yearly. Jay, wala ako check 3 years na ako dito. Oo nga, sa 3 years mo, 3 beses mo lang din ginawa yung JC. Yearly, hindi daily eh. Yearly rin nag-upgrade. So, 3 years na software pa rin. O, di ba? Eh, power yan. Eh, kung araw, kasi kailangan na talaga yung araw-araw. Kung araw-araw ka nakakabenta ng barley, may pera ka ba? Kung araw-araw ka nakabenta ng ibang products natin, like K-pad, sabon, etc., may pera ka, tama? Kung araw-araw ka may pera, nakakaipon ka, makapag-upgrade ka kaya? Yes or yes? Pwedeng wala pang 1 linggo, pwedeng after 2 weeks, o sabihin natin 1 linggo, nakapag-upgrade ka. So, ilang buwan lang yan, no? Kung araw-araw, consistently, paulit-ulit, paikot-ikot ng pera, ilang buwan lang magiging diamond ka, baka wala pang 1 taon eh. Tama po ba? At ginagawa yan ng mga ibang tao na committed at seryoso. Okay? Did you guys learn so far? And lastly, yun nga yung pinag-usapan natin kanina, yung from comfort to commitment. Ang pinaka masasabi ko na lang dito guys, no? Kung natatandaan nyo yung upuan, if I will just boil down this into 2 words, what are those words? Anong upuan yun? Type nyo nga sa chat box. The double C chair, the comfort chair, and the commitment chair. My question here is, will you sit? Where will you sit? Not just for later or tomorrow, where will you sit consistently starting today? Because obviously, if you know what you do daily, your weekly will become predictable. And if you know what you do weekly, your monthly income will be predictable. And if you know what you did in a whole month, your yearly will also predictable. Yes or yes? Ikaw na nga magi-excited eh kung saan ka magta-travel o saan ka magbabakasyon ng December next year. Alam mo bakit? Kasi alam mo na yung ginagawa mo ngayon eh. Bukas, next week, next month, at magpakailanman. Pag alam mo na yan, it's just a matter of time, results will come. Dumedepende na lang yan pag huminto ka. Ito naman yan eh. Kasama ako dyan sa mga sinasabi ko. Lalo na pag pinag-usapan natin pangangatawan. Hindi na yung pagiging magkakaroon ng abs. Yung kahit papano walang tiyan. Di ba, Jeremiah? Di ba, Harold? O, ganito yan ha. Di ba, motivate tayo na mag-gym o umpisahan. Napipicture na kasi natin eh. Kung ano yung mangyayari. Tama? Alam mo, kung sa pangangatawan, may nakikita tayong ganyan, dapat sa buhay mo, may nakikita ka na rin. Saan ka magta-travel with your family? Alam mo, totoo niyan, kaya wala ka nakikita. Kasi alam mo rin yung ginagawa mo ngayon eh.
Kung alam mo nagsisipag ka ngayon, bukas, pangatlong araw, pang-apat, pang-lima, pang-isang linggo, pang-isang buwan, malinaw na rin sa'yo na excite ka eh. Hanggang paunti ng paunti ng paunti, palapit ng palapit ng palapit. Yung tinitignan mo lang sa sakyan dati, na lagi mong inupuan, lagi mong naaamoy, lagi mong nakikita, lagi mong pinipicturan, lagi mong binibidyo, kung alam mo yung ginagawa pang araw-araw, lumalapit yan ng lumalapit at mas lalo ka na-excite. Yes or yes? Kasi nga, alam mo yung ginagawa mo araw-araw. Eto malupit. Kaya wala kang ganyan, hindi ka kinikilig, wala excitement kasi alam mo rin yung ginagawa mo araw-araw. Ang nasa isip mo talaga, imposible, kalokohan yan. Kalokohan talagang kumita ka ng malaki dito kasi alam mo rin naman, wala kang ginagawa. Kaya hindi mo na iniisip. Now, it's your choice actually. You can sit on your comfort chair or in your commitment chair. But end of the day, it's your life. But I'm just here to remind you, and as we end this, I'm just here to remind you, it's the second month of 2026. You just told yourself last month that this year will be your year. 2026 will be your... Inangkin mo na nga, paano naman kami? Taong ko to, GM. O sige, sa'yo na. Nasa na? Tama? February pa lang po ngayon. You still have 11 to 10 months o 10 to 11 months. And kung wala pang progress, now you know where you're heading. You already know where you're heading. Tama ba, Maria? Tama ba, Irma? Tama ba, Ruby? It's Feb 6 now, literal, today, here in my time. Feb 5 pa lang dyan sa UAE. You already know what's gonna happen pagdating ng December. Lalo na kung alam mo, yung ginawa mo simula January 1. Kaya nga ako, na-excite ako kay Ma'am Janet. Talagang nakikita ko yung story niya. Araw-araw talaga, Jim. Gulat na lang tayo, may abs na lang yan. Hindi na, totoo niyan, hindi na ito yan maganda example si Ma'am Janet. Hindi na nakaka-surprise na one day may abs si Ma'am Janet. Tama po ba? Because you know exactly what she's doing day by day. At ito yan, alam mo rin. Yung mga lagi na mo nakikita dito sa Zoom, yung mga coaches na laging tumutulong, yung lagi may kausap, yung lagi mayroong ka-Zoom, yung lagi may kino-close, it's just a matter of time, you already know that that person will be called on stage with a sash, plaque, trophy, or award. Yes or yes. Because you saw or you know what they are doing day by day. So be that person. Why become one of the fans club? Pwede naman eh. Hindi na ikaw yung tagapalakpak. Pwede bang iba naman? Ikaw naman yung pinapalakpakan. One time lang naman sa buhay mo. Give yourself a favor to experience that. Nakakapagod din pumalakpak para sa iba. Tama? It's good thing. By the way, if you're clapping for someone right now, that's good. Because you've experienced how to clap for others. And now please, try to experience people will clap for you. And they will only clap for you because you deserve it. And you will only deserve it because you know what you are doing day by day. Tama ba, Christian? Okay. So, thank you so much, guys, for this night. I hope I've shared a lot of wisdom tonight. Announcement lang po later sa time ko, tomorrow sa time ng mga taga-UAE, leaders will be on Sharjah. Details will be posted, no? Sa mga taga-Sharjah or may kakilala sa Sharjah, kahit hindi kayo taga-Sharjah, may kaibigan kayo sa Sharjah, i-message sila. There will be a coffee talk in Sharjah. Majis ba yun? Patay nga Janet, hindi ko alam eh. Yung sa Caribou Coffee. Majas, yes, ako, Al Majas, Caribou Coffee tomorrow. That's Friday, no? Kung taga doon ka, pumunta ka. Regardless kung may guest ka or wala. Much better kung meron kang guest.
Magpasama ka lang sa kaibigan mo, friends, sama mo ako, magka-coffee lang ako doon sa Caribou, may kakausapin lang akong mga business partner ko. You might want to come para makita mo rin kung ano yung business namin. Yung mga ganong kasimpleng script lang. Or so kung wala ka man ma-invite, okay lang, pumunta ka pa rin. Now, if you're not from Sharjah and you know somebody from Sharjah, invite them also. Uy, yung community ko, pupunta doon sa Majas, i-meet mo sila, ganyan-ganyan, etc. Okay ba tayo doon? So with that, see you next week. And congratulations po sa ating lahat dahil sikat na sikat tayo. 'Di ba? Yun yung malupit, no? So, sobrang sikat na sikat tayo and samantalahin natin tong pagkakataon na to because end of the day, we will prove them wrong. Yun lang yun. So, masasabi ko lang po, do not worry, rejoice. Rejoice because God is with us. And I pray for your life also to be blessed as well. Protection for each and every one. Blessings upon blessings. Favor upon favor. Secure us. Protects us. Give us peace. May your shine and face be with us. Okay? In Jesus' mighty name, amen. Goodbye.